Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito na po ang simula ng ating rain. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorms. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Masayang-masaya po kami dahil ang araw na ito ang tanda ng isang taon nating pagsasama. Isang taon ng pakikisaya sa ganda ng panahon, pagbabantay sa mga bagyo at pagtulong sa ating kapwa. Isang napaka-espesyal na araw nito hindi lang po para sa amin, kundi para po sa ating lahat. Sa loob po ng isang taon, naging bahagi po kayo ng aming programa. Maraming salamat po sa tiwala at suporta na siyang nagdala po sa amin para marating ang araw na ito. Sabay-sabay nating pagsaluhan ng special day na ito, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito po ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, lalong lumalakas at lagi pa ring una sa paghahatid ng pinakabagong ulat panahon. Ngayon po ay Martes, September 10, 2013. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. At dahil anniversary nga namin ngayon sa kauna-unahang pagkakataon, magkakasama po kaming tatlong mamaya, kaya naman kasama rin natin sina Weather Girl April Enerio at Weatherman Harry Bayona. Mga kababayan, parte na po ng ating buhay ang pabago-bagong panahon. Hindi mapipigilan pero kayang paghandaan sa pamamagitan ng pagtuklas sa mga kaalaman. Mahalagang may alam kung panahon ang pag-uusapan. Kaya naman ngayon po alamin po natin kung paano nga ba nabuo at ano nga ba ang bumubuo sa Panahon TV. Panoorin po natin lahat ito. Hindi pa man nakakabangon ang mga residente ng Bulacan sa tubig bahang dulot ni Bagyong Pedring. Nakatutok ang pamahalaan sa makakasunod na bagyo sa Walang tigil ang hirap na tinatamasan ng ating mga Dahil sa iba't ibang kalamidad na naranasan ng bansa noong mga nakaraang taon, isinakatuparan ni Alberto Lina, chairman ng Lina Group of Companies, ang kanyang adhikaing makatulong sa bayan sa pamamagitan ng paghahatid ng komprehensibong ulat panahon. Sa pakikipagtulungan ng UBE Media sa People's Television o PTV at sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, isinilang ang programang Panahon TV na unang umere noong ika-10 ng Setyembre taong 2012. Good morning Pilipinas! Live mula dito sa pangunguna ni Executive Producer Ms. Donna Lina Flavier. Magandang umaga, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa, narito na ang... Sa programang ito, araw-araw na natutunghayan ng mga weather reporters na sina April Enerio, Harry Bayona at Amor La Rosa. Tala nakataas rin po ang gale warning sa western... Ako po si Harry Bayona para sa Panahon. At narito ang aming mga tips na... Ngunit bukod sa live weather updates, mayroon pang 4 na regular segments ang programa. Nariyan ang laging handa, Ang warning device na nagbibigay ng mahalagang paalala sa oras ng kalamidad gaya ng lindol, baha at bagyo. ngayong tag-ulan. Dapat extra ang ingat. Tamang oras na nagbibigay impormasyon tungkol sa tamang oras o panahon sa paggawa ng ilang aktibidades. Mahalaga ang sapat na tulog sa ating kalusugan. Napapanahong kaalaman na nagpapaliwanag ng terminology na ginagamit sa pagtaya ng panahon, habang tag-ulan naman mula Hunyo hanggang Nobyembre. At sigla kung saan nalalaman natin kung paano naapektuhan ng panahon ang ating kalusugan. Sa sakit na tuberculosis o TB, hindi lang bagang apektado.
mayroon ding special segments ang Panahon TV tulad ng Ulat Pangmulat na nagtatampok ng iba't ibang mga isyong panglipunan. Gusto ko pong kilala si Teacher Peng. Mahalin at yakapin natin yung karunungan. Sa unang kaarawan ng Panahon TV, maaasahan ang patuloy na pagbibigay serbisyo ng programa sa pamamagitan ng pinakabagong impormasyon, kaalaman at ulat panahon para sa kapakanan ng ating mga kababayan. At yan na po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Kung saan walang pinipiling panahon, ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa, magandang umaga. Sa puntong ito naman po, hindi naman po mawawala sa atin ang pagbabantay sa lagay ng ating panahon. Kaya naman po makakasama natin sa special na araw na ito, si Mr. Henel Kitlong na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning po, Mr. Kitlong. Good morning, Amor, at magandang umaga rin po sa mga kabayan natin. Mr. Kitlong, kahapon po bago magtapos ang araw ay tuluyan na nga pong nakalabas ng ating PAR itong low pressure area na binantayan po natin. At ito po ay naging good news para sa ating lahat dahil wala na po nagbabanta na maging isang ganap na bagyo dito sa ating bansa. Ngayon naman po, ano po bang inaasahan nating lagay ng panahon sa Luzon, Visayas at sa Mindanao? Yes, Amor, bagamat nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area kahapon, ngayong umaga naman po, meron na naman po tayong minomonitor na low pressure area dito po sa may Pacific Ocean. Ang layo po nito ay nasa 1,200 kilometers dito po sa Southern Mindanao. Medyo malayo pa ho ito at hindi po ito nakaka-apekto sa ating bansa. Sa ngayon, wala po ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Subalit inaasahan na mamayang hapon po ay papasok na po ito sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, ang Intertropical Convergence Zone, dyan pa rin po ang nakaka-apekto sa ating bansa at magbibigay ng pag-ulan. Dito po sa Visayas, sa Mindanao, ganun din po sa Palawan. Kaya't ang mga lugar na ito ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Samantalang yung nalalaming bahagi ng bansa kasamang Metro Manila ay magkakaroon lamang ng bahagyang maulap na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Naku, ayan po mga kabayan, narinig naman po natin na meron naman pong panibagong low pressure air na binabantayan ngayon. Pero ang good news naman po dito, ito po ay wala pa gaanong direktang epekto dito po sa ating kalupaan at ito naman po ay masyado pang malayo dito sa ating bansa. Pero syempre nabanggit nga po ni Mr. Kitlong na meron pa rin po mga pag-ulang mararanasan kaya uulanin pa rin po ng blessings ang araw na ito at makikiayon nga po sa aming special day ngayon. At ito naman po Mr. Kitlong, dahil talaga pong napapadalas na po ang pagkakaroon natin ng mga thunderstorms, lalong-lalo na po sa dakong hapon o gabi. Ito nga po, kaakibat nga po ng thunderstorm ay yung pagkidlat o yung lightning o yung ito din po meron tayong mga thunder o yung mga pagkulog. Pero meron po mga pagkakataon na minsan po nakakakita po tayo ng mga pagkidlat pero hindi po tayo nakakarinig ng anuman tunog ng pagkulog. So ano po ba itong tinatawag natin na heat lightning at paano po ba ito nangyayari? Well, ito pong heat lightning, ito po yung tinatawag kung saan, ito yung senaryo kung saan meron pong nakikitang mga pagkidlat dito po sa kalangitan, lalo na yun paggabi, subalit wala po itong maririnig na pagkulog. Sapagkat ang pagkulog po ay maririnig lang po natin pag tayo po ay nasa 20 kilometers po ng ulap. Samantalang ito naman pong pagkidlat, makikita po natin ito around 160 to 200 kilometers. Kaya kahit na malayo po itong pagkidlat na ito, makikita pa rin natin, lalo na po pag ito ay gabi dahil umaabot po hanggang 200 kilometers bago tayo hindi na makakita ng mga pagkidlat. So ito po pala ay depende po sa distance itong observer na nakakakita po nitong kidlat. So yun po, bagong kaalaman po para sa umagang ito. Tandaan po natin yan. Ang tawag po dito ay heat lightning kung saan po nakakakita po tayo ng kidlat pero wala po tayong naririnig na pagkulog dahil masyado pong malayo ito pong nagaganap ng mga pagkulog at pagkidlat at tanging ito pong liwanag lamang ng lightning ang ating nakikita. At ito naman, Mr. Kitlong, dahil po nasa ika-10 na po tayo ng Setyembre, I'm sure marami na po ang excited para po sa Kapaskuhan. At habang nalalapit po tayo sa araw na ito, inaasahan po natin ang unti-unting paglamig rin ng ating panahon. So para po sa mga nagtatanong, bakit nga ba lumalamig ang ating panahon habang lumalapit po ang Pasko at ano po ba'y nakaka-impluwensya sa paglamig ng ating temperatura? Well, lumalamig po ang panahon pagdating po ng Disyembre dahil dito po sa mainland China, mayroon po tayo nag-i-snow na sa lugar na ito at dinadala po ng high pressure area yung hangin dito po sa Pilipinas.
sa pamamagitan po ng amihan o northeast monsoon. Kaya yung malamig na hangin dito sa mainland China, umaabot po yan hanggang sa Luzon, kaya tayo po ay nakakaranas ng mga paglamig ng panahon. At ito po ay nangyayari tuwing December, January at saka February. Ganyan din po sa Northern Hemisphere. Samantalang sa Southern Hemisphere, nakakaranas naman po ng malamig na temperatura pagdating naman po ng June, July at saka August. Ayan, main factor po talaga ito pong northeast monsoon o yung hanging amihan dito po sa paglamig ng ating panahon habang tayo po ay patuloy na lumalapit dito po sa December. At ayan nga po, no, narinig po natin kay Mr. Hener Kitlong na malapit na po natin itong maramdaman at ito nga pong September to October ay binanggit po ng Pag-asa na ito po yung transition period para po maramdaman po natin yung lamig ng ating panahon dahil from habagat po ay tayo po ay pupunta na sa hanging amihan. Ayan, maraming salamat po Mr. Kitlong sa ibinahagi impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron na lang po ba kayong few reminders para sa ating mga viewers? Ayan, maraming salamat sa pagkakataon mo. Sa ngalan po ng Pag-asa DOST, kami po ay bumabati sa isang taong anibersaryo ng Panahon TV. Labis po ang aming pasasalamat sa kanilang walang sawang pagtulong sa amin upang maihatid namin sa inyo ang magiging tayan ng panahon upang kayo po ay makapaghanda at makapag-prepare po kayo sa inyong gawain. At mula po sa aming puso, happy anniversary po at mabuhay ang Panahon TV. Maraming salamat din po Mr. Kitlong sa inyo dito po sa lahat ng mga employees ng Pag-asa dahil kung wala rin po kayo, hindi rin po kami tatagal ng isang taon. Maraming salamat po. At ganun po, dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw mamayang 5:44 AM at lulubog po yan 6:01 PM. Ang moonrise po natin ay 9:40 AM, moonset naman natin ay 8:40 PM, illumination po ay 22%. At para naman po sa ating phase of the moon sa darating po na September 13, magkakaroon po tayo ng first quarter moon. Para naman po sa ating tidal predictions, ito po ay courtesy of Namria. High tide po natin ay 12:33 AM, yun po ay 0.96 meters. At ang low tide naman po natin ay 7:29 AM, yun naman po ay 0.24 meters. Ang oras po natin ng Philippine Standard Time ay 5:06 ng umaga. Magbabalik pa po ang Panahon TV dahil nga po first anniversary namin ngayon. Makakasama rin natin si Weather Girl April Enerio. Mamaya yan sa pagbabalik ng Panahon TV.